Sa pagdating ng Calamity Monster na si Charybdis ay nakahanda na rin ang hukbo ng Tempest na binubuo ng ilang grupo ng mga halimaw, habang tumawag din sila ng backup mula sa kaharian ng Dwarga na binubuo ng 100 Pegasus Knights. Sinimulan nilang atakihin ang mga Megalodon gamit ang Mahika, ngunit natuklasan ni Rimuro na may extra skill ang Charybdis na magic jamming na binabawasan ang bisa ng Mahika, kaya hindi ito nagawang wasakin ng Hellfire ni Benemero. Lumalabas na nahihirapan din ang mga High Orcs na tapusin ang isang Megalodon, buti na lamang ay dumating si Gabiro upang tumulong at nagawa nilang mapatay ito. Habang makikitang umaaksyon na rin ang mga Pegasus Knights, si Gobta naman at ang kanyang Goblin Riders ang nagiging pain sa isang Megalodon, habang si Hakuro ang baalang tumapos sa halimaw. Nagawa namang makontrol ni Souwei ang isang Megalodon gamit ang kanyang mga sinulid, at matapos niyang katayin ito ay pumunta siya sa likod ng Charybdis. Makikita namang nagsanib puwersa si Shien at si Ranga, ngunit nagtataka si Rimuro kung kailan pa natutong lumipad ang kanyang bodyguard. Doon ay tinapos ni Shien at ni Ranga ang dalawang Megalodon ng sabay, at pagkatapos ay tumungo din sila sa likod ng Charybdis kasama si Souwei. Matapos nilang matalo ang lahat ng Megalodon ay inatake na nilang lahat ang Charybdis, ngunit napansin ni Rimuro na wala itong epekto sa halimaw. Kaya naman ginamit ng Charybdis ang kanyang defense mechanism at pinakawalan nito ang sarili nitong mga kaliskis na nagpatalsik sa mga tauhan ni Rimuro sa ibabaw at nagpa-atras sa iba pa. Ginamit din itong sandata ng Charybdis upang atakihin ang mga tauhan ni Rimuro, kung saan nahihirapan silang salagin at iwasan ng mga ito. Upang hindi na lubhang masugatan pa ang kanyang mga tauhan ay nag-take over na si Rimuro, kung saan gamit ang kanyang bagong skill na Gluttony ay nilamon niya lamang sa isang iglap ang mga kaliskis. Gayunpaman ay muling nag-regenerate ang mga kaliskis ng Charybdis, kaya naman iniutos ni Rimuro sa kanyang mga tauhan na umatras muna at siya muna ang bahalang lumaban sa halimaw. Nang sinimulan na ni Rimuro ang pag-atake sa Charybdis, iniutos na rin ni Benemero sa buong hukbo na atakihin ang halimaw. Subalit matapos ang maghapong walang tigil na pag-atake ay halos 30% pa lamang ang nagagawa nilang pinsala sa halimaw, habang ang puwersa ni Rimuro ay sugatan at halos pagod na ang lahat. Ngunit habang nag-iisip si Rimuro kung paano nila ito matatalo ay narinig niyang binanggit at isinumpa ng Charybdis ang pangalan ni Milem, kaya nang gamitan niya ito ng appraisal ay nalaman niya na may nabubuhay sa loob ng halimaw na may matinding galit kay Milem. Dahil doon ay tinawag na niya ang natutulog na Demon Lord at sinabihan na siya pala ang pakay ng Charybdis. Nang agad na lumapit si Milem kay Rimuro ay nakita ni Milem na ginawang host ni Charybdis si Phobio, kaya naman sinabihan siya ni Rimuro na kung maaari ay buhayin pa rin niya si Phobio. Nang agad na nakita ng Charybdis si Milem ay agad siya nitong inatake, ngunit sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay pinahinto niya ang mga kaliskis. At gamit naman ng kanyang Drago Buster ay madali niyang winasak ang katawan ng Charybdis, ngunit nagawa niyang mailigtas si Phobio. Matapos ang matagumpay na pag-alis ni Rimuro ng Magic Core ng Charybdis sa katawan ni Phobio, ay nagpaalam na sa kanya ang hukbo ng Dwargan upang bumalik sa kanilang kaharian. Nang magkamalay naman na si Phobio ay agad siyang humingi ng tawad sa kanyang ginawa, at ipinaliwanag niya kung paano niya nahanap ang lokasyon ni Charybdis sa tulong ng dalawang payaso na sina Tyr at Footman. Dahil doon ay nabanggit ni Gabiro na marahil ay kasamahan din ng mga ito ang isa pang payaso na nagngangalang Laplas, kung saan tila parte sila ng isang grupo na tinatawag na Moderate Harlequin Alliance. Kaya batay sa lahat ng impormasyong kanilang nalaman ay napagtanto nila na ang grupo na ito ay gumagamit ng iba upang gawin ang kanilang maruruming plano, kung saan pinaghihinalaan naman ni Milem na si Clayman ang nasa likod ng mga kilos ng mga payaso. Matapos patawarin ni Rimuro si Phobio ay biglang dumating ang master nitong si Carrion, at nagpapasalamat ito kay Rimuro sa pagpapatawad sa kanyang tauhan. Gayunpaman ay nakatikim pa rin si Phobio ng masakit na disiplina mula sa kanyang master, habang bilang ganti sa kabaitan ni Rimuro ay nangako si Carrion na hindi siya gagamit ng kahit anong dahas laban sa Tempest at makakaasang tutulong kapag kinakailangan ito. Matapos umalis ni Carrion ay sinabi ni Rimuro sa kanyang mga tauhan na maaari na rin silang umuwi at magpahinga. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ay nagsagawa ang lahat ng isang handaan, kung saan inihain sa hapagkainan ang iba't ibang klaseng putahe mula sa karne ng Megalodon. Habang busy ang karamihan sa inuman at kainan, ang mga dwarves at si Kurobei naman ay pinagpaplanuhang gumawa ng mga armor at sandata gamit ang mga kaliskis ng Megalodon. Samantala, kasama namang nagpapahinga ni Rimuro sa paliguan ng mga magagandang dilag ng Tempest, kung saan doon ay patuloy siyang kinukumbinsi ni Milem na maging isang Demon Lord, ngunit wala pa talagang interes roon si Rimuro.
Ilang sandali lamang ay nagpaalam muna pansamantala si Milam sa kanila upang bumalik sa kanyang trabaho, ngunit bago siya umalis ay nangako siyang babalik muli balang araw. Matapos ang pagdiriwang at kanya-kanya ng pahinga ang lahat, napaniginipan ni Rimuro si Shizo na humihiling sa kanya na iligtas niya ang 5 batang estudyanteng naiwan nito. Kaya naman kinabukasan ay agad na nakapagpasya si Rimuro na tuparin na ang isa sa kahilingan ni Shizo at pumunta sa kaharian ng Ingrasya, at iwan muna sa kanyang mga tapat at maasahang mga opisyales ang pangangalaga sa kanilang bansa. Upang manatiling hindi kapansin-pansin ay tanging si Ranga lamang ang isinama ni Rimuro sa kanyang paglalakbay, at excited siyang tumungo sa kaharian ng Ingrasya dahil ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa kaharian ng mga tao, simula nang siya ay muling isinilang sa mundong ito 2 taon na ang nakalipas. Ang unang plano ni Rimuro ay makipagkita kay Yuki Kagurazoka, ang pinuno ng Freedom Association na minsang tinulungan at pinalaki ni Shizo. Makalipas lamang ang 3 araw ay narating na agad nila ang Royal Capital ng Ingrasya, kung saan sa tulong ng mga dokumentong inihanda ni Fuse ay matagumpay na nakapasok si Rimuro sa loob ng kaharian. Habang namamangha si Rimuro sa kasaganaan ng kaharian, lalo pa siyang namangha nang dumiretso siya sa headquarters ng Free Union dahil ito ay may sliding door at teleportation panel. Dinala siya ng receptionist sa opisina ng Grandmaster, kung saan doon niya nakilala ang Grandmaster ng Freedom Association na si Yuki Kagurazoka. Ngunit nang humarap si Rimuro ay biglang nagbago ang itsura ni Yuki dahil natatandaan niya ang maskara ng kanyang guro. Nang ipaliwanag ni Rimuro na isa siyang slime na kayang gayahin ang anyo ng kahit anong nilalang na kanyang kainin, hindi ito nagustuhan ni Yuki at bigla siya nitong inatake. Ngunit nang banggitin ni Rimuro ang linya mula sa isang video game na hindi siya isang masamang slime, doon ay kumalma si Yuki at napagtanto na isa ring taga-ibang mundo si Rimuro. Matapos ipaliwanag ni Rimuro kung paano siya napunta sa mundong iyon at kung anong nangyari kay Shizo, mabilis na naging magaan ang samahan nilang dalawa ni Yuki, kung saan ikinwento pa ni Rimuro kung paano nagtapos ang ilan sa mga paborito nilang anime at manga sa Earth. Kaya upang maranasan naman ni Yuki na matapos ang kanyang mga paboritong manga, ginamit ni Rimuro ang kanyang unique skill na Great Sage upang gumawa ng maraming volume ng manga mula sa kanyang memorya, kung saan masayang-masaya naman roon si Yuki. Matapos yun ay tumungo na sila sa usapan kung ano ang tunay na pakay ni Rimuro kung bakit siya pumunta ng Ingrasya. Sinabi ni Rimuro na naroon siya upang tuparin ang isa sa kahilingan ni Shizu, at iyon ay ang turuan ng naiwan nitong mga estudyante. Agad naman itong naintindihan ni Yuki, kaya sa tulong niya ay naging guro si Rimuro sa Freedom Academy, na may libreng pagkain kada araw at sahod na kayang bumuhay ng isang pamilya. Habang patungo sila sa silid-aralan ay nabanggit ni Yuki ang tungkol sa isa sa mga dating estudyante ni Shizo na si Hinata Sakaguchi, na sinasabing nalampasan nito ang lakas ni Shizo sa edad na 15 taong gulang lamang. Ipinaliwanag din ni Yuki na hindi tulad niya at ni Hinata at Rimuro na aksidenteng napunta sa mundong iyon, ang 5 batang estudyante ni Shizo ay sinadyang ipinatawag bilang bahagi ng isang ilegal na summoning na isinagawa ng iba't ibang bansa. Sa pananaw ng maraming bansa sa mundong ito ay mas mura raw ang paggamit ng summoning magic upang pilit na dukutin at bigyan ng kapangyarihan ng mga tao sa ibang mundo, kaysa sanayin ang sarili nilang hukbo laban sa malalakas na halimaw gaya ng mga Demon Lord. Ngunit dahil sa mga minadali at hindi kumpletong pamamaraan ng summoning sa mga batang ito ay hindi sila nagkaroon ng sapat na skills na nagresulta sa napakalaking magical sa loob ng kanilang mga kaluluwa na unti-unting sumisira at pumapatay sa kanila. At dahil wala pang nahahanap na paraan upang mailigtas ang mga batang ito, ang pinakamahabang panahon na maaaring mabuhay ang mga ito ay nasa 5 taon lamang. Doon na naunawaan ni Rimuro kung bakit ganoon na lamang nais iligtas ni Shizo ang mga bata, kaya naman nangako siya kay Yuki na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang mga ito. Subalit pagpasok ni Rimuro sa silid-aralan ay isang napakainit na welcome ang kaagad niyang natanggap mula sa isa sa mga estudyante ni Shizo. Ang mga estudyante ni Shizu ay binubuo ni Kenya Misaki, Alice Rondo, Gail Gibson, Ryota Sekiguchi, at ang batang si Chloe Obert. Ngunit nang makita ito ni Veldora ay bigla siyang nag-react sa batang ito na ipinagtaka naman ni Rimuro. Sinimula ni Rimuro ang kanyang unang araw ng pagiging isang guro sa pagtawag ng mga pangalan ng kanyang mga estudyante para sa kanilang attendance. Ngunit nang walang sino man ang seryosong tumugon sa kanya, napilitan siyang gamitin si Ranga upang takutin ang mga bata at pasunurin na sumagot ang mga ito. Bagamat alam ni Rimuro na medyo hindi patas ang ganoong paraan, kailangan muna niyang may taguyod ang disiplina sa klase. Pagkatapos nito ay inihayag niya na ang unang gagawin nila para sa araw na iyon ay isang pagsusulit, kung saan magkakaroon sila ng mock battle upang masukat ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, habang mayroon ng mga itong 10 minuto upang siya ay matalo.
Ngunit ang totoong layunin ni Rimuro ay makita kung mababawasan ba ang sobrang magicules o enerhiya na nasa loob ng mga bata upang mailigtas ang buhay ng mga ito. Ang unang sumabak sa laban ay si Kenya, kung saan ginamit niya ang kanyang fire magic ngunit ni isa ay walang tumama kay Rimuro. Kaya nang maubos na lamang ang 10 minuto sa mga bara-bara nitong pag-atake, doon ay napatakbo na lamang sa iyak si Kenya. Ang sumunod namang sumabak ay si Chloe, kung saan gamit ang kanyang water magic ay ikinulong niya si Rimuro sa kanyang water jail na may mga patalim sa loob. Naisip ni Rimuro na tila isang prodigy si Chloe, ngunit kahit ganoon pa man ay wala pa ring talab sa kanya ang kapangyarihan nito. Gayunpaman ay pinuri pa rin ni Rimuro si Chloe, kung saan napaiyak naman ang bata sa tuwa. Para naman sa ikatlong estudyanteng sasabak sa laban, ginamit ni Gale ang kanyang magic bullet ngunit kinain lamang ito ni Rimuro gamit ang kanyang gluttony. Ang sumunod naman ay ang tahimik na si Ryota, ngunit nang gamitin na nito ang kanyang berserker ay tila naging mabangis itong hayop. Ngunit dahil sa kakulangan niya ng kontrol rito ay naubos na lamang ang kanyang oras nang hindi niya natatamaan si Rimuro. Ang huling sumabak sa laban ay si Alice, kung saan gamit ang kanyang kakayahang puppetry ay kinontrol niya ang kanyang mga laruan upang atakihin si Rimuro. Pinuri rin ni Rimuro ang kakayahan ni Alice at sinabing mayroon itong potensyal kapag na-master niya ito, ngunit sa huli ay naubusan na rin ito ng oras. Matapos ang kanilang naging training exercise, napansin ni Rimuro na hindi nabawasan ang sobrang magicules na nasa loob ng katawan ng mga bata. Naisip ni Rimuro na gamitin ang kanyang skill na degenerate upang pilit na alisin ang sobrang enerhiya, ngunit giit ng Great Sage na nakahalo mismo sa kanilang kaluluwa ang sobrang magicules, kaya kung pilit itong aalisin ay mamamatay pa rin ang mga bata. Kaya habang mag-iisip na lamang siya ng ibang paraan, inilabas niya ang maskara ni Shizo at ipinaliwanag na ipinagkatiwala sa kanya ng kanilang dating guro ang maskarang iyon, kasama ang responsibilidad na alagaan silang lahat. Dahil doon ay nakuha ni Rimuro ang tiwala at respeto ng mga bata, habang ipinangako naman niya na ililigtas niya silang lahat. Kinagabihan, ginamit ni Rimuro ang warp portal na itinuro sa kanya ni Vesta upang bumalik ng Great Forest of Jura, at itanong kay Trainee kung saan naroon ang mga superior spirits dahil tulad ng paninirahan ni Ifrit sa loob ng katawan ni Shizu, nais niya itong gayahin upang patatagin din ang mga magicules sa loob ng katawan ng mga bata at mailigtas ang mga ito. Sinabi ni Trainee na maaari siyang pumunta sa Dwelling of the Spirits na pinamumunuan ng Queen of Spirits, ngunit sa kasamaang palad ay wala na raw itong alam na daan na patungo roon at wala rin silang koneksyon sa bagong Queen of Spirits dahil ang dating reyna na kanilang pinaglingkuran ay matagal nang pumanaw. Isang buwan na ang lumipas mula nang maging isang guro si Rimuro ay hindi pa rin niya nahahanap ang lugar kung saan nakatira ang mga superior spirits. Ngunit habang nagpipiknik sila ng kanyang mga estudyante, isang Sky Dragon ang bigla na lamang lumitaw mula sa himpapawid at patungo ito sa kapital. Naisip ni Rimuro na magpakitang gilas sa kanyang mga estudyante, kaya iniwan niya muna kay Ranga ang pangangalaga sa mga ito at agad siyang lumipad upang sundan ang dragon, habang binago niya din ang kanyang sarili upang hindi siya makilala. Samantala, nakarating na ang Sky Dragon sa kapital at sa isang atake lamang nito ay malaki kaagad ang naging pinsala sa gate ng lungsod. Muling naghanda ang dragon sa pag-atake, kung saan sa pagkakataong ito ay isang merchant naman ang target nito. Ngunit biglang dumating si Rimuro at kinain niya lamang ang atake nito pati na ang dragon mismo sa isang iglap, kung saan hindi makapaniwala ang merchant sa kanyang nasaksihan. Kaya nang makabalik si Rimuro sa Free Union Headquarters ay ipinaalam sa kanya ni Yuki na may isang merchant na nagngangalang Mjolnir ang nais siyang imbitahan sa isang hapunan kasama ang kanyang mga estudyante. Bagamat nag-disguise na si Rimuro upang hindi siya makilala, ipinahayag ni Mjolnir na alam niyang si Rimuro ang nagligtas sa kanya dahil sa mga impormasyon niyang nakukuha sa pagiging isang merchant. Kaya nang maisip ni Rimuro na dahil kilala na siya nito kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang katungkulan, inanyayahan niya itong pumunta sa kanyang lungsod dahil nais nilang matuto kung paano nila maibebenta ang kanilang mga gawang produkto. Agad namang tinanggap ni Mjolnir ang imbitasyon ni Rimuro dahil alam niyang makikinabang rin siya dito. Bago sila umalis ay nag-alay muna ng panalangin ang isang waiter sa mga bata na ibigay ang pagpapala ng Queen of Spirits upang sila ay maproteksyonan. Kaya nang marinig ito ni Rimuro ay agad niyang tinanong ang lokasyon ng Dwelling of the Spirits at doon ay napag-alaman ni Rimuro na matatagpuan ito sa Alg Nature Park sa Republika ng Algracia. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan at maraming salamat sa palaging panonood.